Mga boss, meron ako ditong mosquito swatter o yung pampatay ng lamok. Para siyang raketa ng tennis na pag nadikit yung lamok, langaw at iba pang insekto ay makukuryente. Ang issue pala nito mga boss ay mabilis siyang malobat. Halimbawa full charge siya ngayon, hindi pa aabot ng kalahating oras pa ginamit ko ng tuloy-tuloy na lolobat agad. Ngayon mga boss, ang gagawin natin dito ay papalitan natin ng battery. Tapos, i-convert na din natin siya from 220 volts to Type-C. Bali sa 220 kasi ito charge. Ngayon, i-convert natin sa Type-C. Tapos, yung battery na ipapalit natin ay mas mataas ang capacity. Bago tayo magsimula, ito muna yung mga materyales na gagamitin natin. Una ay itong 18650 battery na 2900 mAh ang capacity. Sunod naman ay itong TP4056. Bali, hindi na pala tayo maglalagay ng BMS sa battery kasi itong TP4056 na ikakabit natin ay may overcharge at over-discharge protection na. Sunod naman ay itong Type-C charging port. Eto na mga boss, umpisa na natin. Bali, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo. Meron niyang 5 tornilyo mga boss. Ayan, tanggal na mga boss. Bali, ito na yung loob niya. Bali, ang una natin gagawin ay ikakat na natin itong wire ng battery. Kasi hindi na natin gagamitin yan. Bali, papalitan na natin to ng 18650. Kasi sira na to, mabilis na malobat. Tanggalin na rin pala natin to, yung pinaka-plug niya na sinasaksak sa outlet. Kasi hindi na rin natin yan gagamitin. Bali, hindi pala natin aalisin yung mga wire na nandito, yung mga pinagputulan. Kasi ito na rin yung gagamitin natin mamaya. Pag okay na mga boss, dito na muna tayo sa TP4056. Bali, ang gagawin natin ay lalagyan muna natin ng lead itong mga paghihinangan natin ng wire. Bali, 4 to mga boss. Yung dalawa yung sa battery, tapos yung dalawa yung papunta sa board ng mosquito swatter. Ngayon mga boss, maghinang na tayo ng wire. Bali, unahin natin yung positive. Ihinang natin tong B positive ng TP4056 papunta sa positive terminal ng battery. Sunod naman mga boss ay sa B negative. Papunta naman to sa negative ng battery. Bali, B negative ng TP4056 papunta sa negative terminal ng battery. Gaya nga ng sabi ko kanina mga boss, wala na tong dadaan ng BMS dahil may protection na tong TP4056 na gamit natin. Ayan mga boss, lagyan muna natin ng lead yung dulo ng wire para pag hininang natin mamaya, mabilis kakapit. Ngayon mga boss ay pwede na natin ihinang yung wire papunta sa battery. Unahin ko lang muna itong negative. Tapos lipat naman tayo sa positive. Tapos mga boss, di ba pinutol natin kanina yung wire ng lumang battery? Yung wire na yun na pinanggalingan ng battery, yun yung ihihinang natin sa TP4056, yung nasa gilid. Yung red na wire mga boss, yun yung positive natin. Tapos yung blue naman, yung sa negative.
Ayan mga boss, ihinang-hinang lang muna natin. Ngayon mga boss, okay na to, gagana na to. Testingin na natin. Ayan mga boss, ang lakas niya. Pag nadikit yung lamok dyan, sigurado patay. Okay na to, gumagana na. Pero kakabitan pa natin ang Type-C charging port para ma-charge natin yung battery niya. Bali mga boss, yung wire na galing sa pinutol nating plug, yung dalawang kulay red na wire na yan na din yung gagamitin natin na i-connect natin sa Type-C charging port. Parehas silang kulay red mga boss, kaya ang gagawin natin, ibubuhol na lang natin yung isang wire. Yung may buhol, ibig sabihin yun yung positive. Yung walang buhol, yun naman yung negative. Ayan mga boss, ihihinan ko na yung wire dito, yung dalawang red na wire sa input ng charger or ng TP4056. Ayan mga boss, bali ibubuhol ko na lang muna to. Mamaya ko na ihihinang para lang ba ma-testing natin kung magcha-charge siya. Bali kulay red pala yung ilaw niya pag charging siya, tapos blue naman kapag full charge na. Eto na mga boss, isasaksak ko na sa charger. Ayan mga boss, umilaw yung kulay red. Ibig sabihin nagcha-charge na siya. Okay na to mga boss, bali kakabit ko na lang siya dito. Ididikit ko yung mga parts na kinabit natin. Ayan mga boss, nakakabit na lahat. Bali nakadikit na lahat ng dapat idikit. Naikabit ko na din yung Type-C charging port. Nakagulo na lahat yan mga boss. Kabit ko na muna yung takip, tapos tetestingin natin ulit. Ayan mga boss, napakalakas niya. Bali yung tinanggal nating battery ay 3.7 volts ang nominal voltage. Tapos pag full charge siya ay 4 volts. Itong ipinalit natin ay halos ganun din. Mas mataas lang ng konti pag full charge.